So dito may nakita ako na anay o termites. So try natin ito na kunin at subukan natin yung ating mga manok kung magustuhan ba nila itong termites. So yan, isa yung anay. So ang delikado lang nito baka anayin yung yung kulungan natin o yung pabahay ng ating mga manok. So yan. So ito ay mga sampin ito ng mga sisiw. Talagang gusto talaga nila itong termites. Yan oh. So actually sabi daw ng iba na itong termites ay nakakalason daw ito sa manok. So yan po ay hindi po yan totoo. And according po sa na-research ko, ang itong anay o termites is napaka-tasty ito and super nutritious ito para sa ating mga manok. Kung saan itong termites ay mayaman po ito sa protina and calcium. So yan yung maaaring maibigay nitong termites. Calcium and protina para manatili silang masigla at malulusog yung ating mga manok. So yan. So akala ko hindi nila gusto itong anay yan. Gusto naman pala ng ng mga sisiw yan, no. Pero nung una, nung binigay ko ito yung anay, parang natatakot sila. Pero nung may isa na kumakain na ng anay, yan lahat kumakain na. Ito yung mga sisiw ko na mga mga 5 days old na ito, ng mga sisiw ng isang pure na zampin. So, alam nyo ba na ang sampin ay isa ito sa mga top 5 na malaki na native na manok dito sa Pilipinas. Okay. So, yun lang yung maaring maibigay na benepisyo ng termites para sa ating mga manok. Calcium and protein. So, yan. So, kung meron kayong makita na anay sa inyong lugar, yan, pwede nyong itry sa inyong mga manok. Huwag kayong matakot, hindi ito nakakamatay sa ating mga manok. Or, ito, wala po itong may dulot na na hindi maganda sa ating manok. Dahil ito ay magbigay ito ng maganda na nutrisyon para sa ating mga manok, sa ating mga sisiw. Ayan. Kasi yung ating mga sisiw ay kailangan po nila ng protein and calcium. Although meron namang mga commercial na mabibili natin sa mga agri-feed supply, pero yung ito maganda na rin ito. So ang problema lang nito baka anayin na yung yung kulungan at saka pabahay ng ating mga manok. Nako, tapos. So ito mga native ito ng mga manok. Purpose nito is for personal consumption. Yung iba, basilan and sampin ay yan, pang ibinta natin. Pero ito, kung marami, yung iba din dito, pwede natin ibinta actually. So lahat naman ng mga manok ko dito, tatlo yung klase na manok ko dito ngayon. Yung basilan, zampin, at saka yung ito yung mga Bisaya na manok. So itong native na manok or yung Bisaya na manok, sanay sila sa ganito. Itong termites. So ito, first time kumakain ng anay itong mga sampin na rooster and yung mga hens na sampin. Parang bago ito sa kanila kasi nasanay sila sa isang commercial na mga pagkain. Yung organic siguro hindi na bago sa kanila, pero ito anay parang natatakot pa silang kumakain itong anay. Pero kalaunan, yan,
ginusto na nila itong termites. Ang ganda pala tingnan ng ano no, ng sampin. All black uniform. Ito yung mga pure talaga ng mga sampin na manok. Wala itong mix or wala itong cross sa ibang lahi. Kailangan ko talagang i-maintain ito at paramihin itong sampin para baka balang araw ay register breeder na tayo ng sampin native chicken. Para just in case kung mayroong mga dispersal ng sa ating Department of Agriculture itong sampin ay baka pwede tayo makapag-serve dito. Ang timbang siguro nitong mga sampin, itong inahin ng mga sampin ay nasa mga almost 2 kilos ho sila. Iwan ko lang sa mga pure Bisaya kung ano po yung mga timbang nila. Yung roaster naman nasa about mga 2 kilos mahigit itong sampin na roaster. So isang lang yung ginagamit ko dito na roaster para makapag-breed siya ng maayos sa kanyang mga dito sa mga inahin ng mga sampin. So dito din yung ibang mga manok. Manok na walang kabusugan. Ang lakas pala kumain itong mga manok, no? Ito malalaki na manok, ito mga basilan or huluwano. Sobrang parang wala silang kabusugan. I think pareho lang sila ata sa heritage. Ang lalakas nilang kumakain. Kasi dati meron naman talaga akong BPR dati or bird plymouth rock. Pero kaso hindi yan isa sa mga plano natin na mag-alaga po ng heritage na manok. Iba yung goal at iba yung plano natin. So ito ay hindi na po ito anay. Ito ay commercial feeds na ito na binibigay ko sa aking mga basilan. Kasi yung anay ubos na. So ito commercial feeds na ito. So alam nyo ba na nung pagsimula ko muli dito sa pagmamanok ay halos hindi ako nagbigay ng mga organic na feeds dahil wala akong mapagkunan dito na pwede nating i-mix doon sa ating mga commercial feeds. So lahat ito ay purong commercial feeds yung pinapakain ko. Kaya sa presyo ng aking manok ay ina-adjust ko na lang. Ang sabi nila, sino nga yung doktor, yung sabi nila na maganda din daw kung purong commercial feeds. Sabi din doon ng iba, mas maganda na puro na may mix na mga organic feeds yung ating commercial na feeds. Pero actually pareho lang naman, nasubukan ko naman yung mga organic dati na minimix ko sa commercial at itong purong commercial feeds. Pareho lang, mas advantage lang talaga kung merong nakamix na mga mga dahon-dahon, mga organic para makatipid po tayo sa mga commercial feeds. Lalo na ngayon, sobrang mahal po talaga ng per kilo ng mga commercial feeds. So yan itlog ng basilan yan. Kahit dumalaga yan, napakalaki ng itlog nila ng ating pure na mga basilan yan. So yan yung ating breeder, napakalaki na roaster. About mga 4 kilos mahigit ata yan.